Hello po sa lahat ng mga ah, nanonood ng video ko about sa pag-cross country dito sa New Zealand galing dyan sa Japan. Sa lahat po na nanonood, salamat po. At sa lahat po ng nagme-message sa akin, hindi ko po maano yung iba, ma-replyan ng iba. Kasi yung mga details po ng tinatanong nila nasa video ko na po. Yung pong inaano ko po, yung mga nakapasa na, tapos napaprocess na ng visa, yun lang po yung nire-replyan ko, yung mga may employer na. Sa mga nagtatanong po kung anong agency ko, ano po, working in, subukan ko pong i-link dito sa video ko. Sa mga na-hire pala na-hire dyan sa Japan, na may employer na dito, congrats po sa inyo. Kita-kits na lang po tayo dito sa New Zealand po. Topic po natin ngayon kung about po sa pagdating dito, sa experience ko po dito sa 4 na buwan kong paninirahan dito. Share ko sa inyo kung paano po ba, ano po bang dapat gawin natin dito. Kasi po based sa nakikita ko sa ibang Pinoy po dito, na hindi naman po lahat sila yung mga galing Pinas po, yung iba na na-observe ko po sa kanila na pagdating po dito sa New Zealand po, kumukuha na po agad ng sasakyan, which is expense po. Kung kayo po ay nasa Japan, kung gaano po kayo kahigpit sa pera dyan, sana po madala nyo dito sa New Zealand. Kasi po napakamahal talaga ng cost of living dito. Lingguhan nga po yung sahod, lingguhan naman po yung kaltas. Kaya hinay-hinay lang po tayo sa sa paggastos dito. Kasi mataas po ang tax. Yung median wage po ngayon is 29.66. Nasa po yan, nasa 30% yung tax niyan sa isang yung tax niya 30% sa sahod mo. Malaki na po yun. Plus kukuha ka pa ng sasakyan, lingguhan din po yung bayaran nun. Kaya kung kayo po ay nandito na, tapos may umano sa inyo na dapat kumuha ka ng sasakyan, may sumusul sa inyo na kukuha kayo ng sasakyan, pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi po yung sumusul sa inyo, ang habol lang po nila sa inyo yan ay yung yung komisyon. May komisyon kasi sila dyan, mga nasa $500 din po yung komisyon nila dyan. Kaya po talaga sila. Pero hindi ko naman po sinasabing di kayo kukuha ng sasakyan. Kukuha kayo ng sasakyan, depende po yan sa pangangailangan nyo talaga. Kung malayo talaga yung site nyo or pagtatrabahoan nyo sa bahay nyo, need po talaga ng kumuha ng sasakyan. Pero kung katulad po sa akin na malapit lang, nalalakad lang yung site, di mo na ako kumuha ng sasakyan. Mas inuna ko po yung lisensya ko rito. Mas una kong kinuha yung lisensya ko rito kaysa sasakyan, kasi gamit ko yung sasakyan, lisensya ko rito. Din po about sa pagkain. Ang pagkain po dito is mas masarap po dyan sa Japan talaga. Pero may nabibili po kayo, marami pong Philippine store dito, mga Asian store. Pwede pa rin kayong magluto ng pang-Pinoy na pampalasa, may mga Pinoy na pangulam. Pero sa gulay po medyo mahal po. Tsaka yung sahod po natin dito is depende po yan sa sa agreement ng employer nyo. Pero kadalasan po sa talaga sa cross country, hindi bababa ng minimum median wage po yan, nasa $29.66 po yung yung per oras nyo rito. Tsaka kapag andito na kayo sa New Zealand,
tipid-tipid talaga, tipid-tipid po. Kung gaano po kayo katipid dyan sa Japan, dito po mas dapat po magtipid kayo. Kasi po pati kung dyan sa Japan kung talagang kapos na tayo, itlog-itlog muna. Dito po hindi po pwedeng itlog-itlog. Kasi ang itlog po ay mahalin po. Times 3 yata yung dito ng itlog. Presyo kumpara dyan sa Japan. Kaya yung dito, yung mura lang, yung mga baka, mga karne, yun. Pero about sa gulay po, mahal. Sa isda naman, madalang ditong may bentang sariwang isda. Kaya ginagawa po namin, nangangawil lang po kami para may pang-ulam lang. Kasi pwede naman pong mangawil dito. Pero dapat rin po, mag-iingat po tayo sa mga hinuhuli din natin na isda kasi may mga sukat yung isda dito. Bawal po tayong kumuha ng wala sa sukat. Pero may mga isdang wala namang sukat. Yung mga isda na pwedeng kunin kahit maliit, ayos lang. Tsaka sa mga nagtatanong po na anong agency ko, iulitin ko po, Working In po. Search niyo po ang yung Working In or yung Pinoy Visa. Nasa Facebook po yan. Search niyo po. Baka nagtataka po kayo na walang masyadong live ngayon. Sabi nila busy daw yung gobyerno dito kasi mag-i-election nga yung mag-i-election nga yung month na to. Kaya po baka next year na po or ewan ko lang kung na po kasi year end na po. Pero kung nagbabalak po kayo dito, advice ko lang po ipunin nyo muna yung requirements nyo na kung gusto nyo mag-apply dito, dapat ipunin nyo po para pag may hiring at nakapasa kayo sa preliminary interview, may na po kayo, may requirements kayo mapapasa. Madali lang po kayong makapunta dito. Sige po, yun lang po. Salamat at God bless.